nagre-ready na po sa real bloodbath yung mga prosecutors ng the House prosecutors sa impeachment trial para kay Sara Duterte. Sakaling mag-convene bukas tulad ng sinabi ni Lawrence Defensor, 3rd District Iloilo, si Honorable Joel Chua, 3rd District Manila, tapos si Honorable Manuel Tadeo Chel Diokno, Akbayan Party List. Dumalo sila ngayon in preparation mga kababayan. Bukas, Montimar, Civil Society Consumer at Mamamayan Representative. Ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan, sabi po niya. Yan Abante News Online. Iginiit ni Professor Louie Montimar na kinatawa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ngayon ang mga pinaka-latest na update. Nagre-ready na po sa real bloodbath yung mga prosecutors ng the House prosecutors sa impeachment trial para kay Sara Duterte. Sakaling mag-convene bukas tulad ng sinabi ni Alan Peter Cayetano ng Senado as bilang isang impeachment court. Ito yung mga House prosecutors, mga kababayan. Mga kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dumalo sa isinigawang Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine ngayong linggo. Sila po yung mga pinili. House elects prosecutors for impeachment. Si 2nd District Batangas Congresswoman Attorney Gerbil Jinky Luistro, si Laila de Lima, si Terry Ridon, si Nagat Island Lone District Representative Kaka Bagaw, si One Rider Party List, taga rito sa amin ito. Pero yan dyan sa Manila ito. Si Ramon Rodrigo Gutierrez, si Honorable Kate Flores, Bukidnon 2nd District, si San Juan City Lone District Representative Maria Isabel Maria Zamora, Honorable Lordan Zuan ng Cagayan de Oro 1st District, Honorable Lawrence Defensor 3rd District Iloilo, si Honorable Joel Chua 3rd District Manila, tapos si Honorable Manuel Tadeo Chel Diokno, Akbayan Party List. Dumalo sila ngayon in preparation mga kababayan. Bukas, dumalo muna sila sa isang mass sa EDSA Shrine. Tingnan natin kung bukas si Alan Peter Cayetano pa, Senate President. Wala na sing number si Alan Peter Cayetano. Hindi man pwedeng lumitaw uli si Bato. So, malamang after na mag-convene, diretsong ikodita din. Sabihin na minority, we have the number. Majority na kami. Si Mig Zubiri ang itinutulak, mga kababayan, na maging Senate President. Napakayabang nitong si Alan Peter Cayetano. Naalala ninyo? Nung hamonin ni Cayetano si gustong manakit. Siga-siga talaga itong si Alan Peter Cayetano. Gustong sugurin po si Zubiri. May video po. Matagal na to na video. 2 to 3 years ago siguro to, mga kababayan. Muling nag-viral ngayon, lumitaw dahil sa ginawa nila sa Senado. Mga kababayan na nagkudita. Ito. Gustong sugudin si Zubiri, Galit na galit. Tingnan mo. Kaya magkakasundo sila ni Robin. Siga-siga. Inagaw niya, inawat ng kanyang kapatid, ni Tia. Siga-siga, si Alan Peter Cayetano. Pati media, kinaasan ng boses. The other day, tinatanong lang kung stage.
tumaas yung boses, tapos hinampas ng kamay niya yung podium. Napikon kasi totoo yung tanong. Stage nga. Pag hinampas siya ni Mig Zubiri, champion yan, Arnis. Yan si Mig, Senator Juan Mig Zubiri is a former World Eskrima Kali Arnis Federation. World champion siya. Hindi lang Pilipinas. World champion. He won the gold medal in the light heavyweight division at the 1989 Arnis World Championship. A lifelong practitioner and advocate of Filipino martial art, Zubiri is the principal author of Republic Act 9850, which officially declared Arnis as national sport and martial arts of the Philippines. Kawawa itong si Alan Peter Cayetano na napakayabang. Kung pinatulan siya, kaya nagpost si Mig Zubiri noon after nung altercation nila na gusto siyang sugurin. I'll not be a world champion in Arnis for nothing. Pagpatulan siya, magkabalik-balik yung likod niya. And napakayabang ni Alan Peter Cayetano. Kala mo kung sino. Hanggang man lang kayo sa yabang na mga DDS senators, mayayabang, takot. Duwag tulad ni Bato de la Rosa. Di ba? Si Mig Zubiri, dugong Albayano, dugong Bicol, atrasan kanya, minsan urag-uragon. Kaya ito ang sigaw ng bayan. Ayan sabi dito, Cordillera Groups, Islam Senate Circus demand accountability from government. Sara panagutin, Bato aristuhin. At huwag tayo daw magtiwala, sabi ni kay Cayetano, Professor Louie Montimar, Civil Society Consumer at Mamamayan Representative. Ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan, sabi po niya. Yan Abante News Online. Iginiit ni Professor Louie Montimar na kinatawan ng civil society, consumer at mamamayan, hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano sa politika. Ayon kay Montimar, lubos na nakakabahala ang mga nangyayari sa Senado at ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang institusyon. Anya pa, posibleng ginagamit itong bala ni Cayetano para pigilan ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Baloon mo na isabotahe ninyong mga try ninyo, isabotahe yan na impeachment trial dyan sa Senado. So good kami dyan. Ipapadlock namin yung Senado kasi inutil, walang pakinabang. Naging Senado na ni Sara, ni Digong. So good kami dyan. Ako lalarga kami ni Mrs. papuntang Manila. Di ba di ako gumastos? Para sumama mga kababayan sa protest. Ipadlock namin kayo dyan sa Senado. Pag hindi ninyo ginawa, nilockdown ninyo sa kalukuhan ninyo, under siege ninyo. Mga sinungaling kayo. Kaya bumagsak ngayon ang trust ratings ng Senado. Ang tumaas po yung trust ratings ng Congress kasi gumagawa ng trabaho nila ng maayos, matitino. Kayo dyan, puro kayo bulok. Puro kayo Duterte. Hindi kayo sumisweldo kay Duterte. Baka may allowance kayo, pero hindi yan yung official na sweldo ninyo. Ang sweldo ninyo galing sa taxes ng mga mamamayang Pilipino. Kaya umayos kayo. Ayan si Cayetano, sige ang propaganda. Bakit pinalitan ng majority? Tingin ko po, hindi natutukan ng gusto yung present crisis ng ating bansa. Fuel crisis, krisis po sa energy, krisis po sa trust ng gobyerno. Hindi natutukan sa ginawa ninyong kodita, talagang hindi na matututukan kasi binakanti ninyo lahat. Yung may mga hearing sa Committee on Agriculture, may hearing sana, hindi na natuloy. Sa ginawa ninyong kaguluhan dyan sa Senado, at binakanti ninyo lahat ng committee, tapos sasabihin ninyo, kaya kayo nagkudita kasi hindi natututukan yung krisis. Krisis sa trust sa gobyerno. Tumaas yung trust ratings, approval ratings ni PBBM 57. Kayo yung bumagsak yung trust ratings ninyo. Bumulosok dahil sa ginawa ninyong kudita at drama dyan sa Senado. Malinaw ang mga sinasabi ng mga kaalyado mo.
yung accountability ni Sara. Si Bato de la Rosa pinalusot na ninyo. Tinatakas ninyo. O ito pa yung gusto ninyo, kaya kayo nagdadrama dyan sa Senado. Ito pa yung gusto ninyong palusutin. Ayan the crime of grave threats may be committed through non-verbal gestures and not only through spoken or written words. What matters, sabi yan ng Supreme Court what matters is the communication of a threat intended to intimidate. Although the second paragraph of the provision specifies that threats can be conveyed orally or in writing, it does not exclude threats conveyed through non-verbal means. Therefore, threats can be either verbal or non-verbal. Maraming salamat sa Supreme Court. Yung pang-apat na articles of impeachment, yung grave threat ni Sara Duterte. May decision yung Supreme Court. Pati yung gesture, considered siya na grave threat. Yan ang gesture gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Pag hindi ninyo kinonvict si Sara, inakwit ninyo, kayo ang convicted sa mamamayang Pilipino. Di ba napaka-clear yung sinabi ng Supreme Court? Yan report ng Impact Leadership, 14 hours ago pa lang. Non-verbal threats may constitute grave threats under RPC or Revised Penal Code. The Supreme Court said non-verbal threatening gestures made with criminal intent may constitute grave threats under the Revised Penal Code, even without spoken or written words. And a decision released Friday, the Supreme Court Third Division acquitted a man identified as grave threats after finding the prosecutor failed to prove criminal intent behind gestures he made toward two fellow Belgians. In the court, however, clarified that the crime of grave threats may be committed through non-verbal gestures and not only through spoken or written words. According to the case records, Greg, who claimed to be a Belgian architect practicing in the Philippines, had been hired by two compatriots to construct a building. The business partners later discovered alleged structural defects, which were reportedly confirmed by a civil engineer. After the dispute escalated into a civil case for damages, the parties later encountered each other in 2017. The two complainants were returning home from the airport and nearly collided with Greg's motorcycle. Greg allegedly pointed his fingers, dinuro-turo, toward one complainant's head as if firing a gun and drew his finger across his neck as if threatening to behead him. Limati po si Sara. Malinaw na malinaw, dokumentado po, recorded. Paano hindi yung grave threat? Tapos may verbal pa, yung magmumura niya. Tapos sinabi niyang may kinontak na siya na assassin. At nag-yes pa, no joke, no joke. Di ba? Mga kababayan, sabi dito, the Municipal Circuit Trial Court and Regional Trial Court convicted him of grave threats. A ruling later affirmed by the Court of Appeals, which held that the gestures could only be interpreted as threats. Before the Supreme Court, Greg argued that Article 282 of the RPC does not cover purely non-verbal gestures and maintained that he had no criminal intent. While the Supreme Court acquitted him due to lack of proof of criminal intent, it rejected his argument that non-verbal acts are excluded from the law. The tribunal explained that Article 282 does not distinguish between verbal and non-verbal threats, emphasizing that what matters is the communication of intimidation. What matters is the communication of a threat intended to intimidate, sabi po ng korte. Although the second paragraph of the provision specifies that threats can be conveyed orally or in writing, it does not exclude threats conveyed through non-verbal means. Remate si Sara, ito yung magiging basihan ng prosecution, House prosecutors sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Parte na siya ng jurisprudence.
Paano makakalusot si Sara? Mga kababayan, yan yung isa pa lang na article of impeachment. Ito tama itong meme. Sabi rito, niyang Sen TV. Kailangan ko ulit ang boto mo sa Lunes kasi patatalsikin ako. Sabi ni Bato daw. Wag oy, baka hindi na ako makalabas, idiretso na ako sa dahig. Kahit anong haba ng prosesyon, sa dahig din ang tuloy. Tandaan mo yan, Bato. Wanted ka na at pasasa at mauli ka ng batas. Mga kababayan, swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.